Mga kababayan, sa dami ng hamon at gulo sa mundo, mahalaga na tanungin natin ang ating mga sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng ating mga buhay. Kilalanin natin ang isang dating pulis na ngayon ay tagapaghatid na ng salita ng Diyos. Panoorin po natin ito. Ngayong Semana Santa, tayo ay pinapaalalahanan na parte ng sakripisyo at serbisyo sa kapwa ang pananampalataya at pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At isang patunay dyan ay si Joel Bejo, na kilala bilang the police evangelist. Dahil mula sa pagiging alagad ng batas, ngayon ay ganap ng alagad ng Diyos. Taong 2018 nang nakilala si Evangelist Joel. Sa isang viral video, makikitang nangangaral siya sa mga preso ng Navotas Police Station. Ngunit, sa likod ng tikas at tapang, matatagpuan ang isang pusong mapagmalasakit, mapagkumbaba, at puno ng pananampalataya. Kaya upang alamin ang kanyang kwento, ay mas kilalanin natin si Evangelist Joel Bejo at pakinggan ang kanyang banal na mensahe dito lamang sa Rise and Shine, Pilipinas. Kaya naman katulad ni Jesus na nagturo sa templo upang maghatid ng kwento ng pagbabago. Kasama natin ngayong umaga si Reverend Joel Bejo. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, sir. Good morning, Rise and Shine Pilipinas. Well, maaari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol sa inyong naging journey, yung transition ninyo? Ano? Ngayon, mensahero na po kayo ng aral ng Diyos. Paano po ito nangyari? 1997, naging alagad ako ng batas. Pero kahit nung police pa rin ako, I always share the gospel, the word of God, different people, no? Then 2019, doon ako na full-time evangelist. Early retirement ako. Alright. So ano sir yung nagtulak sa inyo para nga po i-pursue po yung pagiging evangelist mula po sa pagiging dating alagad po ng batas, pagiging police? Kahit kasi nung police pa ako, nagkaroon ako ng passion na i-share ang gospel sa mga tao, lalo sa mga nakakulong. But 2017, after my minor operation, habang nagpapagaling ako sa bahay, doon nang usap sa akin si Lord. Parang pinakita niya na, ako may akda ng buhay mo. Anytime pwedeng mamatay ka. Then, very clear, no, na impress, sabi niya, if binigyan pa kita ng mahabang buhay, kapag binigyan pa kita, saan mo gagamitin ito? Doon ko nakita ang tunay na kahulugan ng buhay. Dapat sumunod tayo sa may akda ng buhay. That moment, I made a covenant. Gumawa ako ng panata na starting that moment, October 13, 2017, I will share the message of salvation, the word of hope, sa 1 million na tao. Oh, so naglagay ka ng numbers na Yes. kailangan, o target. Target number. Well, every day, dahil hindi ka na police, evangelist ka na, ano yung day-to-day na ginagawa mo? Every day nasa kalye ako. Sa ospital, sa street, sa market, sa kulungan. Sharing the word of hope, the message of salvation to different people. Yun ang naging routine ko talaga. Alam nyo, ang dami ko na pong narinig na ganyang storya. Kagaya sa inyo sir, parang one day, parang may bumulong sa kanila na yun nga, merong calling mula sa Panginoon. Dami ko na narinig na testimony na ganyan sa church ko po, sa Christ Commission Fellowship, sa CCF kasi ako. Isa akong born again na Christian. Pero anyway sir, ano nga po ba yung nagtutulong sa inyo araw-araw para po ipagpatuloy ito at mas marami pa po ang maabot po ng mensahe po ng Panginoon at marami pa po ang magbago po sa kanilang buhay. Yung tila ba'y wala pa po sa tamang landas at mas may pakilala pa natin sa kanila yung mga naging sakripisyo ni Jesus. Naalala ko yung sinabi ng isang mga ngaral, the greatest tragedy is not death, but life without a purpose. So ito kasi ang kalagayan ng mundo ngayon. Maraming mga tao, hindi talaga malinaw ang salitang kaligtasan. Wala silang personal na relasyon sa Diyos, no? And anytime, pwede mag-expire ang buhay nila. At kapag dinatnan sila ng kamatayan at wala silang personal na relasyon sa Panginoon Diyos, di pa nila tinatanggap si Jesus Christ as Lord and Savior ng buhay nila, mapupunta talaga sila sa lawang apoy. Yan yung aking target talaga, na bawat tao magkaroon ng kaligtasan, personal na relationship kay Lord Jesus Christ.
Well, God bless po sa inyo. At hopefully, lahat ng mga na-encounter nyo ng mga kababayan natin ay makinig at isa puso yung iyong binabahaging mensahe mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Purihin ng Panginoon. God bless. God bless us.